Isang tao na nag-iwan ng halimbawa sa atin na ang pangalan ay Zacarias, na ang asawa ay si Elizabeth. Kilala niyo ba si Elizabeth? Pinsan ni Maria, na ina sa laman ni Kristo. Magpinsan sila, si Elizabeth at si Maria. Itong si Zacarias at si Elizabeth, nakita ng Diyos, sila'y mga taong matuwid sa paningin ng Diyos. Tandaan nyo, at the sight of God, they are righteous men. Paano sila naging righteous? Anong ginagawa nila? Pasahin natin yung verse 6. Sila'y kapwa na walang kapintasan. Lumalakad sila ng walang kapintasan. Bakit? Bakit hindi nakikita sa kanila yung kapintasan bagamat ang tao'y makasalanan? Bakit ang nakikita ng Diyos wala na silang kapintasan? Alam niyo ba ginagawa nila mga kapatid? Ituloy natin ang basa. Dahil basta sa isyo. Wala silang anak. Sa isyo rin tayo. At nasa buhay na walang kapintasan. Nakapintasan bakit? Ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Lumalakad sila saan? Sa Alituntunin. alituntunin at kautusan ng Diyos. Yan ang aral na iniwan ng Panginoon. Ang tanong, Panginoon, sino papasok sa iyong templo? Sabi ng Panginoon, siyang lumalakad ng matuwid. Paano ang lalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos? Silang nag-iingat ng kautusan ng Diyos at sa kanyang mga palatandaan. Mga kapatid, sa harapan ng tao, hindi tayo perfecto, sister. Di ba, Nanay Nelly? Anong nakikita sa atin ng tao? Kapintasan. Puro kapintasan. Yan siya. Ano yung tao kami? Diba? Yung hindi nakikita. Puro tayo pintas. Puro tayo kasiraan. Wala ka makikita. Huwag kang titingin sa tao. Pag tumingin ka sa tao, mag-iisip ka bakit. Lahat tayo may kahinaan. Pero hindi mo alam na yung taong pinipintasan mo sa paningin ng Diyos matuwid siya. Bakit? Sapagkat siya'y lumalakad ayon sa kautusan at panatuntunan ng Panginoon kinikita. Yung pangingili natin ng Sabat, matuwid ito. Pakinggan niyo, Mateo 12:12. Bahagi ito ng pagiging matuwid natin kung sinusunod natin ang kabanalan sa araw ng pagsambang Panginoon. Mateo 12:12. Pakinggan natin. Sa Mateo 12:12, pag ginaganap natin ito, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Basa. Gaano ang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang lupa. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ang ganda, brother Willie, no? Matuwid ang gumawa, mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kaya matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Araw ng Sabat, Nanay Nelly, ngayon. Nauupo ka riyan sa likod, nakikinig ka ng salita ng Diyos, matuwid yung ginagawa mo. Bakit? Sapagkat iniingatan mo yung utos ng Diyos na ipanginin mo ang araw ng Sabado. Nakikibahagi ka sa pagiging pagsamba sa Diyos sapagkat ikaw ay nag-iingat ng kautusan ng Diyos. Kaya ikaw, sa paningin ng tao, hindi ka matuwid, pero sa paningin ng Diyos, matuwid ka. Kasi nakikita ng tao po, kahinaan. Pero yung ginagawa natin mabuti, hindi pinapansin ng tao yun. Di ba? Hindi pinapansin lalo na pag gumagawa ka ng mabuti, meron mga nag-iingit sa paggawa mo ng mabuti. Di ba? Uusigin ka pa eh. Di ba? Alright. So, yun ang
Balikan natin ang Kapitulo 15 ulit ng mga awit. Nakita na natin, ano? Silang lumalakad ng patuwid at sa kanilang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Tignan natin ang sumunod na katangian na papasok sa templo ng Diyos. Versikulo 3. 15, versikulo 3. Nakita niyo na? Basahin natin ang 3. Siyang nanihirang-hirami ng kanyang tila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaanito man sa kanyang kapwa. Kita niyo? Hindi pa napipilit pumasok sa kaharian ng Diyos yung taong madalian, mapanirang puri. Ano sabi? Siyang hindi naninirang puri ng kanyang tila, ni sa kanyang kaibigan ay gumagawa ng masama, ni umaalipustaman sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ilan lamang ito sa katangian na gustong alisin ng Diyos sa atin kapag ang mga katangian ito ay nasa sa atin pa. O, mga kapatid, nasa sa atin pa, hindi tayo makapapasok sa templo ng Diyos. Tignan natin, Efeso 4:31. Efeso 4:31, tingnan natin. Meron tayong aalisin sa pagkatao natin. Okay, bagong tipan tayo. Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31, babasahin natin. Aalisin po natin ito, kapag ito'y hindi natin inalis, mapanganib ang kalagayan natin. Efeso 4:31. Ano sabi? Alright, teka muna, sabay-sabay tayo. Okay? Teka muna, antayin natin sila. Efeso 4:31. Nakita nyo na? Gusto kong makita ninyo lahat, mga kapatid, ito yung aral para sa atin. Efeso